Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sa isang mataas na bundok, nagbago ang anyo ni Jesus. Niloob ni Jesus na masulyapan ng mga piling alagad ang kanyang kaliwalhatian upang patatagin ang kanilang pagsunod sa kanya. Ito rin ang mensaheng nais ipahati sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Manatiling nananalig Jesus sa gitna ng mga pagsubok, sakit at mga kabalintunaan sa buhay. Kasama sina Pedro at iba pang mga alagad ang naman dinggin ang tinig ng Ama na nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa kanyang anak. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayo lahat. Simulan po natin ang ating pag-iwan at panalangkat ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating Ebanghelyo at mga pagbasa, tayo pinapaalalahanan ng Panginoon na ang kanyang kalatian ay laging nagmiming sa gitna ng mga pagsubok at saga. Kaya sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marakad na bulan sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo inaamin ko Panginoon Diyos, at sa inyo mga kapatid, talibha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagtutulog. Kaya isinama akong mahalagay sa lahat ng mga anak ng banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ang Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, kaawaan tayo sa ating mga kasalanan, at pagbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan Kristo, kaawaan kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Maraming ulihan, ito sa pakinggan namin, ang nakakalimutan natin, yung pinatulutan. Pagdinuway ng kapaknabangan sa iyo salita, upang sa pagpapagiging sa ito ang kalooban, kami ibigay sa kapagpapagiging sa iyo, sa Espiritu, upang sa Espiritu Santo magpasawalan namin. Amen. Pagsunod ang isa sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. Ang pagpapahayag ng Diyos si Abraham, iwanan ang kanyang pamanghihay upang manulan ang ibig ng Diyos. Ang pagtawag ay isa ng alakbay sa pananampalataya. Pasang mula sa akin, umahal ay yun. Yan ang Panginoon. Dahil mo ang buhay, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka
kapag sinumpa ka, sila ay aking tutumpahin. Ang lahat ng mata, ihuhulihin na tulad mong pinapala, pinapagpapalain. Mula si Abram sa ikot ng Panginoon. Ang salita ng Ang mong tubod, buon, mag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Kung pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pag-ibig sa kanyang salita, at makakahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang mawang matapat, ang pag-ibig ng ginagawa. Kung pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pagyayang sila ay mamatay, kahit magkatong sila ay binubuhay. Kung pag-asa namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa Panginoon, siya ang tanggalan natin at katulong. Pagkaloob na aming mga tutuon ng iyong wakas na pag-ibig, siya ang pag-asa sa iluhan. Kung pag-asa namin, pag-ibig mo ay aming hiling. Sa ikalawang pabasa, inialay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin, hindi dahil karapat-dapat tayo tumanggap nito, kundi kalooban ng Ama na nandugay niya tayo ng itong biyaya. Hindi mo tayo minsan para maging mapagkuhan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol sa Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa inyo dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagdas at tumawag sa atin upang tayo maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa nasimula ang panahon. Ngunit nahalaman ko na dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupit niya ang kamatayan at nilaang na hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masipero po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isinahan ni Jesus si Pedro at ang magpapit na sa siyang tuwan at siya ay umakyat sa isang mataas na doon. Matalang sila yung taon, nakita nila nagpatuan yung Jesus. Naliwanag pa ang araw niya pa at kumating para sila ang kanyang galing. Nakita na lamang at sukat ang tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, dalawa ako ng tatlong bukol. Isa sa inyo, isa Moises at isa kay Elias. Nagsasalita siya nang iliman sila ng isang maniging sulat. Mula ito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na gusto kong kinalulutan.
Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig sila ang tinig at sila ay napasukaso. Ngunit nilapitan sila Jesus at hinipo. Hindi kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. Nang tumingin sila, wala sila nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inutos na Jesus sa kanila, huwag niyo sabihin kanino man ang kain. Hanggang hindi muli nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita natin ng Panginoon. Pinagpupuli ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati natin kasabit natin magandang umaga. Kumusta po kayo? Siguro po napakalabal sa atin bilang tao ang magaan na buhay. Diba? Gusto natin ang buhay ay magaan. Gusto mo ay silsila, diba? Kaya naasahan sa buhay yung mga bigat sa buhay. Diba? Bigat ko sa magaan. Gusto natin madaling buhay. Kaya diba, sa atin yung mga instant, instant noodles, instant coffee, diba? Dahil ito, nung naman pag sumumagay, talagang bibigyan mo pa yung kape at lulutuin pa yung kape. At habang niluto mo, nakakamin mo yung bangon ng kape. At habang nakakamin mo yung bangon ng kape, para naman nakakapag gusto mo na magkape. Di po ba? Kaya wala kung naranasan po ninyo yung kape na yung kape namin ay yung bigas. Ha? Sinasanap yung bigas. Sarap yun, di po ba? Nagagawa niyo po ba ngayon yan? Yan yung kapag nagkape ka ng bigas, busog ka na. Bakit? Kasi may kanin na, may kape pa, di ba? Yung mga bata nga tayo, yung ginagawa natin kapag walang ulam, kaya kapag trip mo, yung kape mo, nilalagay mo na kanin. Ulam na yun. Pero ngayon, instant, di ba? Ano ba yung mga instant sa buhay natin? Instant boyfriend, instant girlfriend. Kaya wala yun, maya-maya, kayo na. Ano yung instant?